Alam mo ba, tuwing na bumibili ka ng isang bagay, hindi lang pera ang ginagastos mo, kundi ang oras mo rin. Ang tanong, gaano karaming oras sa buhay mo na inuubos mo sa mga bagay na binibili mo na hindi mo naman talaga kailangan? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pabansang wealth coach. Marami sa atin po ang syempre mahilig na gumastos. Syempre naman, bakit ka ba nagtatrabaho para di ba gumastos, para mag-enjoy? Pero, today, I want you to be mindful, cutesy, and then be demure. Okay? Pero ira lang sa atin na nag-iisip kung paano na-equate ang paggastos natin tungkol sa oras. Bakit po? Sa bawat pera na ginagastos mo, sa bawat piso, may katambas na oras na pinagtatrabahuan mo. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano mas magiging mapanuri konsepto ng time versus money. Okay? So, bakit po natin kailangan maging conscious? Ano yung time equation? And 3 ways, maniwala kayo. Tapusin niyo itong video na ito. 3 ways to use on how you can buy back your time. Number 1, just to give you a perspective. When you say you equate time versus money, like for example, kung kumikita ka ng 1,000 pesos kada araw, okay, kada araw, 8 hours ka nagtatrabaho, ang ibig sabihin po niyan, ang katambas ng oras mo ay 125 pesos. 125 pesos kada oras, every hour. So, pag bumili ka ng kape ng worth na 125 pesos, okay? So, ang ibig sabihin po niyan, 1 hour of your time ang kapalit niyan. Pag bumili ka ng 3,000 pesos ng sapatos, 3,000, halos 3 araw nang natrabaho sa iyo ang kapalit niyan. Pag bumili ka ng 50,000 pesos na cellphone, ibig sabihin niyan, mga 2 months, almost 2 months of your time ang pinalit mo para sa cellphone na yan. Nagigets nyo? Kaya kapag palagi ka na gumagastos na hindi ka conscious, that you're really exchanging not only money, but you're exchanging time for money, and money, you buy things. Ay, grabe. Alam mo, maghihirap ka for the rest of your life. That's the reason why tip number 1 po sa inyo, in order for us to be conscious, mindful, and cutesy, stop spending money on things that don't yield income. Bakit marami sa inyo na-stress financial? Dahil nauubos ang pera natin sa mga bagay na hindi naman tumutubo at walang balik. Ang tawag po doon ay consumption mentality. Kapag gumagastos ka na parating ganun, hindi ka yaman. Bakit? Ginagastos mo yung oras mo para makabili ka ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa kinabukasan mo. Kaya ito lang po kapag naging conscious ka sa time and money equation, alam niyo mangyayari niyan? Ganito ka mag-isip na. Bibili ako ng kape. Na 200 pesos? Baka pwede akong... Sa kape na lang sa opisina, libre. Or if not naman, yung kung afford ko lang, yung sachet muna ako. Mas magiging maingat ka sa paggastos. Di ba nagigets nyo? Yung parang tatanungin mo sa sarili mo pag naging mindful ka. Sulit ba yung oras ng buhay ko para dito? Okay guys, ito lang I don't want you to think like a poor person. Ganun ba parate? Kung magkano yung anong oras? Oo, umpisa lang yan. Pero itong good news, ito yung good news. Later, i-share ko po sa inyo kung paano tayo ka-graduate sa ganitong mentality na darating ang panahon, maniwala ka. Okay, pag natutunan mo itong 2 and 3, nasi-share ko pa sa inyo, pag tinignan mo yung menu, hindi ka na titingin sa presyo, titingin ka na lang sa gusto mong orderin at o-orderin mo na lang. Yan ang papakita ko po sa inyo. Okay, so number 1, be mindful muna. Kada oras, may pera. Pera, gastos. Worth it ba yung bibiling kong gamit sa oras na ninagay ko sa buhay ko? Number 2, ito na. Pag ikaw ay kumikita na sa pamagitan ng oras mo, ang goal mo muna hindi gumastos ng mga gusto mo, okay lang sa pangailangan pag gusto, use money to buy back time. Grabe to. Woo! Kasi ang pera, tatandaan nyo to ang pera, pag nawala, naubos, pwede mo kitain ulit. Agree? Type agree. Pero pag ang oras nawala, hindi mo na ito yung mababalik. Kung 25 years old ka, next year 26 ka na. Kung 50 ka, next year 51 ka na. Pag 60 na, next year 61 ka na. Pag 70 ka, next year 71 ka na. Yan ang ginagawa ng mga mayaman. Ang mga yaman, ginagamit ang pera nila para makakuha pa ng mas maraming oras. Paano? Sa halip, i-trade nila ang oras para sa pera. Alam mo ginagawa nila? Pag nagkapera na sila, ini-invest nila yung pera para kumita ng passive
income. Para sa kanila, ang pera po ay parang mga sundalo. Diba? Kung may army ka, may sundalo ka, ang goal mo is to conquer. Gusto kong palabasin yung sundalo para makakuha pa ng mas marami pang captives. Anong captives? Opportunity and income. Nagigets nyo? So guys, yan ang ginagawa ng negosyante. Karamihan. Walang negosyo, nag-empleyado, nasa sales, nung kumita, nagtayo ng negosyo, nung nagtayo ng negosyo, ano ginawa ulit sa pera? Hindi pinanluho, hindi bumili ng bahay, hindi nagtabel, hindi invest ulit sa negosyo. Nung lumaki ng negosyo, ano ginawa ulit sa pera? Ininvest na sa lupa. Nung ininvest na sa lupa, ano ginawa? Nagtayo na, nag-build and sell na, nagpaupa. Ngayon, nung kumikita na ng kanilang lahat ng mga negosyo investment, dun na sila nag-e-enjoy. Kaninong business model ang tinuro ko sa inyo? I just revealed to you the business model of Henry C. Henry C. started a small shoe store in Quiapo, Etiague. Anong ginawa niya? Nag-enjoy na ba siya? Bumili siya ng sakyan? No. He still drove his old car, hindi siya nag-upgrade. Tapos nagtayo na siya ng kanilang first department store sa SM North EDSA. Pagkatapos nun sa SM North EDSA, nagtayo siya sa Mega Mall. Pagkatapos niyan, anong ginawa niya? Nagtayo siya ng bangko to support the business of his mall. Pagkatapos niyan, nagtayo siya ng real estate property na SMDC to support business niya ng mall. Nagigets nyo? Having to say that, no? Kailangan po, guys, learn from them. Invest in income generating assets. Maglaan ka ng bahagi ng sweldo mo para mag-invest ka sa property, sa financial instrument. Negosyo gusto mong patakbuhin para pagdating ng panahon, meron kang passive income. Hindi mo na kailangan magtrabaho na sobra-sobra para ikaw ay kumita. Imagine mo may pa-rental property ka na 20,000 per month at 60,000 pumapasok. At kagandahan nito, pag ikaw may-ari ka na ng negosyo, may control ka na sa oras mo, o kanya may rental property ka na. In other words, kahit na hindi ka magtrabaho, may papasok pa rin pera. So you are working not because you need to, you are working because you want to. Kapag ginamit mo ang pera para makabili ka pa mas maraming oras, alam mo ang gaganda niyan, makakapag-focus ka pa sa pagbuo ng wealth. Kesa paulit-ulit na cycle na trabaho, paglabas sa sweldo, kulang, utang, bayad, utang, kulang, utang, bayad, utang, paikot-ikot lang. So, let's go to number 3, okay? Bago tayo pumunta ng number 3, Number 1, ulit. Ano dapat natin gawin? Huwag natin ipalit ang oras sa pera. Gamitin natin yung pera in order for us to have more time. So, stop spending on money na hindi magbibigay sa iyo ng tubo. Number 2, gamitin natin ang pera para mas dumami pang oras po natin para makapag-enjoy, para makapag-travel po tayo. And then number 3, ito yung pinakamahalaga. Start viewing purchases as time investment. So right now, I want you to be conscious. Bago ka gumastos, itanong mo sa sarili mo, ilang oras ang trabahong kapalit nito? Number 2, worth it pa? Number 3, may mas mahalaga ba akong paggagamitan sa pera na ito? Ulitin ko. Number 1, ilang oras ang kapalit ng trabaho na ito? Worth it ba? Okay? Magbabalik ba to sa akin ng pera? Number 3, o may mas mahalaga akong paggagamitan sa oras at pera ko? Kapag naging conscious ka sa oras at sa pera mo, alam mo, you will start making decision just like the rich people. So guys, I just want to challenge you. Kung gusto mo maging wise, again, mag-invest sa income generating asset. Number 2, be mindful of the time that you are investing and the money that you're spending. Number 3, ask yourself, how much hours should I invest? Worth it ba? Kikita ba to? Guys, kung nagustuhan mo tong episode natin na ito, okay, if you like this, please type what you have learned and ano ang na-reveal sa iyo, na-realize mo sa session na ito. If you find this channel really worth it, do me a favor. Please share this video and subscribe at this video. I-share mo sa mga kaibigan mo gustong maging financially free. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.